Mga kapuso, mag-ingat po sa sunog ngayong holiday season. Kahapon po, kaliwat kanan ng sunog na naitala. Narito po ang report. Matinding apoy at makapal na usok ang inabutan ng mga bombero sa LCEI building ng Maldive Warehouse at mga katabing warehouse sa Parañaque pasado 1:00 ng madaling araw. Bukod sa mga nakaimbak na kahon at combustible materials, tumindi rin ang apoy dahil kulob ang lugar at malayo ang fire hydrant. Kaya kami nahirapan dito dahil confined space kasi yan, nag-accumulate yung init, hindi kami makapasok. Plus yung usok, so hindi namin makita yung apoy. Then hanggang sa nagliyab na lang ng yung 3rd floor tsaka 4th floor. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Ibig sabihin, kinailangan ng tulong ng fire trucks mula sa iba pang panig ng Metro Manila. Pasado 3:00 ng hapon na ideklarang fire under control. Nasunog talaga yung buong nila. Kasi mahaba din yung oras eh. Akala nga po namin madadami po kami sa apoy. Buti na lang po talaga nagpapasalamat kami unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga bombero kasi nga po dahil sa kanila hindi po maapula yung apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Wala namang napaulat na nasaktan. Pero sa isang bahay sa barangay Barangka, Ilaya, Mandaluyong City na nasunog, kalunos-lunos ang sinapit ng isang nanay at 3 niyang batang anak. Natrap sila sa banyo. Nagtago sila roon sa pag-aakalang makaliligtas sila sa sunog. Magkakayaka po sila. Bali, kinover up niya po yung mga anak niya po. Yun po yung nakita ng soko. Kaya labis ang pagkabigla ng kanilang padre de pamilya na sa kanyang pag-uwi mula sa pamimili, mag-isa na lang siyang magpapasko. 6 na pong pamilya naman ang nasunugan sa Barangay Addition Hills. Sa isang eskwelahan muna sila titira at magpapasko. Sobra, sakit. Mahirap, sir. Dalawang araw na, Pasko, no? Pag-overload ng mga linya ng kuryente ang tinitinglang sanhi ng sunog na nagsimula raw sa inuupaang bahay ng isang Pakistani national. Ang gulo po amin titingnan dito, yung kuryente. Yung kuryente. Dahil meron po tayo isang witness, yung katabing barbershop, na sinabi niya na sa kuryente. Nasunog din ang may 100 bahay sa Christ the King, Barangay Talon 4, Las Piñas. Tumutuloy muna ang mga nasunugan sa daycare center ng barangay. Sana naman may tumulong sa amin. Dahil tingnan mo, ang dami namin dito. Halos wala talaga sa amin natira. Wala kaming nadala. Sa mga anak ko, gamit ng mga anak ko, wala man lang. Halos ito lang suot namin. Dito pa lang sa Metro Manila, 175 fire incidents na ang naitala ng BFP ngayong buwan. Mas mababa man kumpara sa mga nagdaang Disyembre, patuloy pa rin ang kampanya kontra sunog ng mga otoridad. Bukod sa sayaw, kasama ang mascot ng BFP, nagbahay-bahay rin sila at namigay ng leaflets at nag-inspeksyon na rin. May mga sunog din sa ilang probinsya. Sa Barangay Gindapunan sa Palo, Leyte, isang abandonadong bahay ang nasunog dahil umano sa napabayaang kandila. Sa Davao City, napabayaang pagluluto naman ang hininalang dahilan ng sunog sa isang boarding house at 2 pang establishmento. Paalala ng otoridad, maging mas maingat para iwas sunog ngayong Pasko.